our dance steps sa ating Panginoon, alam ko na magagaling tayong sumayaw. Alam ko din na magagaling tayong kumanta kaya ibigay natin yung best natin sa ating Lord. Amen? Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. Minsan ba magandang gabi po sa ating lahat? Sabihin mo sa katabi mo, uy, ikaw na naman. Kung nagsimba ka kagabi, ako nagsimba siya kagabi, uy, ikaw na naman. Ganon. Kung bago naman siya, buti meron ka. Ganon. Tapos isa pa, sabihin mo, sana bukas meron ka ulit. Yan. Sana hindi na tayo malate. Amen. Amen. Handa na po ba natin ibigay yung best natin sa ating Lord? Amen. Kung gano'n, come on, let's give our best sa ating Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasamba, O Diyos, langit ang aming nadarama, Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong tingin. Go! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, Jesus. Let's declare. Come on. Ating i-declare ang awiting ito sa ating Panginoon na ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Awit ko ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Hallelujah! Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag
sa'yo'y sumasamba. Pwede po ba let us all declare na ikaw lamang ang aming pupurihin, ang pangalan mo'y aming dadakilain, dahil wala sa iyong maihahambing aming Panginoon, dahil ikaw ay nag-iisa lamang. Hallelujah! Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyo'y maihahambing ang awit ko'y iyong sige, ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyo'y maihahamoy. Minsan pa ating awitin, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyo'y maihahambing ang awit ko'y iyong dinggin. Come on! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigaw. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigaw. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Yung panampakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God, inaalay po namin itong papuri sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang maging sentro ng lahat, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Na ikaw lamang na nag-iisa sa buhay namin, sa puso namin, Panginoon. Thank you, Lord. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyo ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Mapari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw na, O Diyos. Minsan pa. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng
lungkot. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. 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 Hallelujah. Come on, church. Let's sing praises to our God. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Yes, Jesus. Pinupuri ka namin. Yes, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin. Yes, Jesus. Lord, we just want to thank you, Lord God, for this wonderful night, for this wonderful praises, Lord God, that we have, Panginoon. Lahat po ng meron sa amin, it is yours, Lord God. And we just want to offer everything to you, O God, to this very night, Panginoon. Thank you, Jesus. Can we sing it one more time? Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Yes, Lord. Lord, we thank you for this night, Panginoon. Salamat, Lord God, that we are here, we are healthy, Lord God. And Lord, as we continue tonight, Panginoon, ay patuloy ka naming maranasan, Lord God. Lord, anoint the word, Panginoon, na aming mapapakinggan, Lord God. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Once again, yung the best na palakpak po natin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Maaari na po tayong umupo sa kanyang presensya. Please, pwede po bang occupayan po natin yung mga upuan po dito? Yung mga nandito. Yung mga nandyan po, pwede po bang occupayan po natin yung mga wala pong nakaupo, ganun. Malay niyo po, sa silong ng upuan niyo, merong ano, dyan. Yan. Please po, pwede po ba, pakipunan po yung mga ano,
mga vacancies po natin. Salamat po. May nakaupo po dyan, di ba? Mga ading ko, please, doon na lang kayo. Yon. Yan. Salamat po. Salamat. Amen! Hi. Amen! Magandang gabi po sa ating lahat. Sino pong na-bless? Amen. Every one of us ay na-bless. And okay na po ba kayo dyan sa mga upuan nyo? Sino po dito ang nag-expect pa ng more ngayong gabing ito? Meron po? Sino po nag-expect dito na may mas matututunan pa siya ngayong gabing ito? Amen? Amen and amen. So, yan, let's settle ourselves na po. Let's silent mode our phones. Maraming salamat po. And let's all welcome the new Shakers. Palapakan naman po natin sila. Mga naggagandahang anak ng Panginoon. Has anybody got the joy of the Lord tonight? Sing oh, Amen. Mga bubot tayo mga kamay. Amen. you turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, and I have joy. Whoa. Come on. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. Amen. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good, Lord. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Walan po natin yung kanta. Sabayan po natin. Celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me the joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You turn my sadness Amen. into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Oh, You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing, I'm dancing, and I will shout for joy. Oh, You have given me joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness.
Amen. Palakpan nga po natin ang ating Lord sa buhay po nila. Amen. Yung sayaw po na yun, tinuro ko lang nung nakaraang araw sa kanila. Kaya, pagpasensyahan nyo na po yung sayaw nila, ha? Amen. Palakpan nga po natin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Come on, the best na palakpak para kay Lord. Amen. So, yesterday, pinag-usapan po natin yung patungkol sa love. Amen. That love changes everything. Na kapag meron sa'yo ang tunay na love, ang true love, ay magagawa mo ang mga bagay na kakaiba, magagawa mong gawin ang mga bagay na hindi mo nagagawa noon. Pero ngayon, isa sa mga trait ng Holy Spirit is about joy. Kindly say that word, joy. Amen? Sabihin nyo nga po ulit, joy. Okay? So dito sa part na ito, itong joy na pag-uusapan po natin, hoping and praying na lahat tayo, pag gagawin natin patungkol sa Panginoon, meron pa rin tayong saya at patuloy na ginagawa natin ito ng lubusan. So tingnan natin itong verse na ito, the joy of serving the Lord. So yan po yung tema natin, the joy of serving the Lord. In Psalms 100, verse 2, the Bible says, pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Okay, ulitin ko ulit ha. Sabi ng Bible, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. So si Lord po ang mag-bless na kanyang mga salita. Now, in other terms po ng Bible, worship the Lord with gladness. So ang worship po ay anything you do for the Lord is worship. Kapag ikaw po ay umaawit, that is worship. Kapag ikaw po ay naggigitara, that is worship. Ikaw po nagtetestify ng kabutihan ng Lord sa buhay mo, that is worship. Basta lahat ng mga bagay na gagawin mo para kay Lord, that is worship. Amen? So sabi ng Bible dito sa Psalm 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Amen. Amen. Many people nowadays, sige po, next tayo. Maraming mga tao ngayon, ibalik ko muna anak sa serve. Maraming mga tao ngayon na nawala na yung joy nila of serving the Lord. Tingin po kayo sa akin, paano mo makikita or paano mo malalaman that this person ay nawala na yung joy of serving the Lord? If you are that person that paggising mo ng umaga, you are praying at ngayon hindi ka na nagpipray, yung joy of service mo sa Panginoon nawawala. Kapag ikaw yung tao na hindi mo patatapusin ang isang araw na hindi nagde-devotion, ngayon kahit natatapos na ang isang araw na hindi ka na nagde-devotion, the joy of serving the Lord ay wala na sa'yo. Okay? Kapag ikaw po dati ay patuloy na nagpupunta sa church, hindi ka nalilate pagdating sa church, pero ngayon okay na sa'yo na malate pagdating sa church, the joy of the Lord ay nawawala na sa'yo. Nakukuha niyo po? Kapag ikaw po yung dati na ang galing mong mag-encourage ng mga tao, na kahit ikaw may pinagdadaanan na problema, pero ngayon, hindi ka na makapag-encourage ng mga tao, the joy of the Lord ay nawala na sa'yo. Kapag ikaw po ay hindi ka nahihiya pagdating sa Panginoon, dala-dala mo yung Bible mo wherever you go, dala mo yung Bible mo pagpunta mo sa church, pero ngayon hindi mo na dinadala yung mga bagay na yun, yung Bible mo, the joy of the Lord is not in you na. Are you getting my point? Kapag ikaw po yung tao na laging umuupo sa harapan dati, pero ngayon nandyan ka na lang sa likod kasi ang sabi mo, okay lang naman, maririnig ko naman lahat. Pero dati, ikaw naman yung nauuna pumunta sa harapan, the joy of the Lord is not in you na. Amen? Amen? Kaya if you are that person, babasahin ulit natin itong part na ito. Sasabi niya, serve the Lord with gladness. Pagpapasok daw tayo sa kanyang presensya, dapat tayo masaya. Kapag tayo papasok sa kanyang simbahan, dapat tayo ay patuloy na nagagalak. Amen. Masaya po ba kayo na nandito? So if you are not happy now, sabi ko dito, have you lost your joy of serving God? If you are that person na na-lost mo na yung joy ng pagsaserve mo kay Lord, I want you to know this. Tingnan sa akin. Bring back the fire. Lahat ng ginagawa mo, if you don't have joy, na gagawin ito kay Lord, if you don't have love, na gagawin ito kay Lord, it is useless. Amen? Kahit pinapalakpaan ka ng napakaraming tao, kahit natutuwa sa'yo ang mga kasama mo,
Pero kapag hindi natutuwa ang Lord sa ginagawa mo, useless lahat ng ginagawa mo. Are you getting my point? Amen? Have you lost your joy of serving the Lord? Kapag ikaw po, balikan ko lang, kapag ikaw po na-lost mo yung joy of serving the Lord, delikado ka. Sabi ni David, tingnan sa akin, sabi ni David sa Psalms chapter 51 verses 9 and 10, Lord, restore unto me the joy of my salvation and take not away the spirit in me. So even David, King David, nawala na yung joy, yung pagsaserve niya sa Panginoon. So if you're that person na nawala na yung joy mo, hindi ka na madalas na magpunta sa church dahil wala na yung joy mo, hindi ka na madalas mag-pray kasi wala na yung joy mo, hindi ka na madalas magbasa ng Bible kasi wala na yung joy mo, hindi ka na madalas na gawin yung ginagawa mo dati dahil nawala na yung joy mo, delikado ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, ibalik mo yung dati mo kay Lord. Sige, tapikin mo siya, sabi mo, ibalik mo yung joy mo kay Lord. Amen? So, ibalik po natin yung joy natin kay Lord. Kasi, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa joy. Kindly say that word, joy. Kung joy ang pangalan mo at malungkot ka, delikado ka. Amen? So, kapag joy ang pangalan mo, dapat lagi kang masaya. Hindi man laging masaya. Minsan din, may kalungkutan din naman lahat ng mga tao dahil nalulungkot din naman tayo. But, let's talk about joy. So, tingnan natin ito about serving. Number 1, serving in church is not merely a duty, it's a privilege and joy. Amen? So ang pagsaserve daw po natin inside the church is not only a duty, but it is a privilege. Can you say that word, privilege? Kasi hindi lahat ng tao binigyan ng privilege na mag-serve. Kasi yung iba, hindi sila makapag-serve, hindi sila makalabas because they are bedridden. Okay? Pero there are instant na mga tao na sila po ay naka-wheelchair pero nakakapaglinis pa rin sa loob ng church. Sila po ay matatanda na pero still nagagawa pa rin nila yung paglilinis sa church. So, lagi kong sasabihin sa inyo ito, ang age, ang sakit, ang karamdaman, ang meron ka or karangyaan mo ay hindi yun yung dahilan para hindi ka makapag-serve sa Panginoon. Amen? Lagi natin tatandaan ito, that ang pagsaserve sa Panginoon is a privilege, it is a privilege, and it is your joy. Amen? Amen? Kaya habang nagwawalis ka dito, habang ikaw po ay naggigitara, habang ikaw po ay nag-aayos ng mga upuan, lahat ng ginagawa mo dito sa loob ng church ng Panginoon, it is a privilege. It is your joy na mag-serve sa Panginoon. Pangalawa, serving His people is an act of worship. Amen? So kapag ikaw po ay nagsaserve sa mga tao, pinagsisilbihan mo ang ibang mga tao, it is an act of worship. Amen. Kaya napakaganda po na lahat tayo, meron sana tayo yung act of worship na pagsaserve. Kasi ito yung kagandahan ng pagiging tunay na Kristiyano. Ang Panginoon nga, sabi ng Bible, even our God, nag-serve siya. Hindi siya pumunta dito sa mundo para pagsilbihan, pero pumunta siya dito sa mundo para pagsilbihan ang ibang mga tao. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Number 3. Ada kayo pa'y kakabsat? Pwede po ba nating basahin? 1, 2, 3, go. Amen. So in serving God, iaalaw nito na ma-experience natin yung presence niya in a new way. Alam niyo po ba na ang presence ng Lord paiba ng paiba, paganda ng paganda? Amen? Yung presence niya, hindi lang nag-i-stay ganyan na nararamdaman natin. Meron pang overflowing ang presence ng Lord na para bang lumilipad ka sa hangin or lumilipad ka sa langit. That is one of the presence of God. If the Holy Spirit is in you, like nakakagawa ka ng mga kamanghamanghang bagay. Amen? The presence of God is in you. Are you getting my point? Hindi lang yung presence ng Lord dahil may problema ka, you are crying out. Hindi po yun ang presence ng Lord. Kasi kapag may problema ka, iiyak ka talaga. Lalong-lalo kapag ang dami mong utang. Diba? Utang ko sa ganito. Problema ko pa yung ganito. Utang ko sa school. Talagang iiyak ka kapag maraming babayarin. Tama? Pero iba yung presence ng Lord. That if you are in the presence of God, I want you to know this. If you are in the presence of God, it will take you to the next level. Amen? Amen?
Yung dating ikaw pala away because the presence of God is in you, hindi ka na pala away. Yung dati na ikaw na hindi okay na tao, palamurang tao, because the presence of God is in you, hindi ka na ngayon palamura. Amen. Why? Because the presence of God is nag-overflow na sa'yo. Pero kapag hindi nag-overflow ang presence ng Lord sa'yo, kahit pagsalita ng masama, okay lang sa'yo. Amen. Are you getting my point? Next tayo. Ang sabi niya dito, serving will lead us to the next level. Sabi niyo nga po, next level. I started serving God when I was in the Bible school. Nagsimula ako sa CR. Okay, 1 week akong naglinis ng CR, talagang kuskus dito, kuskus doon. Tapos may mga convention pa, marami mga taong gumagamit. Siyempre, mangangamoy. Okay? And after that, after a week, naglinis na naman ako doon sa kitchen na pinagkakainan namin lahat. So, ang isa sa mga bagay na gusto makita ng Lord sa atin, when it comes to service, nagle-level up dapat tayo. Amen. Amen. Na hindi lang dahil nakasanayan mo na, hindi po, ile-level up ka ng Lord. So while you are serving God, ile-level up ka ng Lord. He will take you to the next level. Amen. Kapag hindi nyo pa nararanasan na nag-pray ng may sakit at gumaling, come on. Allow God to take you to the next level. Amen? Marami dito, when they prayed for people, maraming gumaling. At kapag hindi nyo pa nararanasan yun mga kapatid, God will take you to the next level while nagsiserve kayo sa Kanya. Kasi hindi ibibigay ng Lord sa iyo iyon kapag ikaw po ay hindi marunong mag-serve. At hindi okay ang heart mo when it comes sa pagsaserve. Amen? Naranasan nyo na po bang mag-pray ng may sakit at gumaling sila? Next level na naman yon. Pero sa harapan nating mga Kristiyano at sa harapan ng Panginoon, parang normal lang yung mga ganong bagay. Amen? Amen? Kaya kapag may sakit tayo, sakit sa ulo, sakit sa katawan, sakit sa bulsa, sabihin mo nga sa iyong katabi, may sakit ka ba sa bulsa? Amen? Lahat ng sakit, amen, lahat ng sakit, kaya pong pagalingin ng Lord. Pati sakit sa bulsa, amen? Tingnan sa akin, pati sakit sa bulsa, kayang pagalingin ng Lord. The Bible says, God has given us the ability to produce wealth. Tayo kasi, hindi tayo marunong gamitin yung mga wealth na binibigay ng Lord sa atin, kaya kinukuha niya lahat ito. Are you getting my point? The Bible says, binigyan tayo ng Lord ng authority to govern everything. Binigyan tayo ng authority para i-manage ang lahat ng meron tayo. Pero kapag hindi ka marunong mag-manage ng pera mo, hindi ka marunong mag-manage ng mga binibigyan ng Lord sa'yo, He will take it away from you. And will give it to someone else. Amen? Kaya lagi sabi nga ng Bible, binigyan tayo ng Lord ng karunungan, ability, para yumaman at gumanda ang buhay. Tingin sa akin. So kapag hindi gumaganda ang buhay mo, baka hindi ka connected pa rin kay Lord. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, I see you somewhere. Sige, tap mo siya, I see you somewhere. In the future. And you're looking much better than you're looking right now. Okay, gawin natin ha. Sabihin natin, I see you somewhere in the future. And you're looking much better than you're looking right now. Okay, kantahin natin ha. Ganito siya, I see you somewhere in the future. And you're looking much better than you're looking right now. I see you somewhere. Pwede ba natin gawin yan? 1, 2, 3, go. I see you somewhere in the future. And you're looking much better than you're looking right now. I see you somewhere in the future. And you're looking much better than you're looking right now. Amen? Palakpan nga po natin ang ating Lord. Come on. Alam niyo po ba that when you sing that song, you are declaring something to your neighbor. Nasasabihin mo na lang, halika dito bro. Halika dito, tayo ka dito. Sabihin mo lang sa kanya, alam niyo po sabi ng Bible, there's power of declaration. Kaya sabihin mo, nakikita kita sa future. Na yung itsura mo ngayon, yung okay mo ngayon, mas magiging okay ka pa in the future. Amen? Mas magiging mayaman ka pa in the future.
mas magiging pogi ka pa in the future. Amen? Why? Yun ang declaration eh. Amen. Amen. Kaya dapat ganun po ang pagtingin natin sa sarili natin. That in the future, we are looking much better than we are looking right now. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kapag lalaki siya, ang pogi mo. Pero pag babae, ang ganda mo. Ang pogi mo, bro. Thank you so much. Palakpan po natin ating Lord. Amen? So serving God will take us to the next level. Amen? Next level kasi pinag-uusapan natin dito. Ayaw ng Lord ng stagnant person. Ayaw ng Lord ng stagnant Christian. Look at me, look at me, look at me. Come on, come on. If you are a Christian for almost 1 year, 2 years, at wala ka pang ginagawa sa loob ng church, mahiya tayo. Amen? Yes. Kapag wala ka pang ginagawa sa loob ng church, wala ka pang naitutulong sa loob ng church, come on. Mahiya tayo sa harapan ng Panginoon because He gave His life for you He gave His life as a ransom for our sins. So kailangan natin gamitin ang ating katawan para mag-serve sa Kanya. Are you getting my point? Amen. Amen. So, gamitin mo ang katawan mo sa pagsaserve sa Panginoon sa next level. Number 3, sabi niya, serving God will lead us closer. Amen? Kaya habang nagsaserve ka kay Lord, magiging mas mapalapit ka pa sa Kanya. Gusto niyo po bang mas lumapit kay Lord? Di ba kapag gusto mo pong mapalapit sa teacher mo, nagpapasip-sip ka? Tama? Sabi mo sa iyong katabi, ikaw yun eh. Kaya nga ano yan, sinasabihan ka? Sip-sip ka eh. Kaya ang taas ng grades mo eh. Di ba? Pero alam niyo po ba, ang gandang maging Come on, look at me. Gusto ni Lord na magpasip-sip ka sa Kanya. Amen. Sa paanong paraan? By serving Him. Kahit walang nakakakita, kahit walang nakaka-appreciate sa lahat ng ginagawa mo, come on, mag-serve ka, magpasip-sip ka kay Lord, mas mapapalapit ka kay Lord. Pero nangyari kasi sa'yo, di naman ako nakikita ni pastor na nagsuserve, di naman ako nakikita ng aking leader, okay lang. So tao, pinagsisilbihan mo ngayon, hindi na si Lord. Paano ka ini-next level ng Lord? Paano ka ini-level up ng Lord kapag sa tao ka nasuserve? Amen? So right now, sa pagsuserve mo sa Panginoon, inilalapit mo yung sarili mo. So allow yourself, prove mo kay Lord na sa mga taong ito, sa 2024 and this coming 2025 and beyond, magsuserve ka kay Lord. Sabihin mo, Pastor, ano po bang pwede kong mai-help? Kung marunong kang magtamburin, kahit lalaki ka, magturo ka ng tambourine. Amen? Kung marunong kang sumayaw, marunong kang kumanta, Pastor, marunong pa akong kumanta, pero nahiya kasi ako eh. Diba? Mahiya ka pa. Huwag kang mahiya. Ang galing-galing mo ang kumanta sa videoke. Diba? Huwag ka nang mahiya pagdating kay Lord. Come on, give your talents sa ating Panginoon. Amen? So habang ginagamit mo yung talents mo, habang nagsaserve ka kay Lord, mas napapalapit ka kay Lord. So kung gusto mong lumapit kay Lord, come on, mag-serve ka sa Kanya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng iyong kagustuhan. Amen? Mag-serve po tayo sa Panginoon. Sabi mo sa katabi, mag-serve tayo kay Lord. Next tayo mga kapatid. Ang sabi niya dito, serving God leads us to self-denial. Amen? Self-denial and sacrifice. So dito sa Bible, sa Romans chapter 12, the Bible says, hindi ko na nilagay dyan, sa lahat daw po, basahin ko lang dito sa Bible ko. So Romans chapter 12, if you have your Bible, ang sabi niya dito, therefore, I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. So, nilagay ko dito mga kapatid, serving God leads us to self-denial. Kasi sabi ng Bible dito, napakaliwanag, sabi niya, ang pagsuserve natin kay Lord is kailangan nating i-offer ang ating katawan, ibigay ang ating katawan. Tika sa akin, makakapaglingkod po ba ang patay? Makakapag-awit po ba ang patay? Hello. So sabi ng Bible, offer your bodies to God as a living
sacrifice. Ang gusto ng Lord sa atin, magkaroon tayo ng self-denial. Lord, hindi na po yung kagustuhan ko, yung susundin ko, but Lord, yung kagustuhan mo ang susundin ko sa buhay ko. Amen? Alam niyo po kapag nahipo niyo si Lord, come on, look at me. Kapag nahipo niyo yung heart ni Lord, He will take us to the next level. Kaya kapag hindi pa okay ang buhay ninyo ngayon, baka hindi pa natin nahihipo si Lord. Hindi pa tayo nakakapagpasipsip sa ating Panginoon. Hello? Kaya kapag ikaw po ay patuloy pa na maraming dinaramdam, maraming problemang pinagdadaanan, ang bilis mong ma-down, ang bilis mong mawala sa presence ng Lord, baka hindi ka pa nakaka-connect ng husto sa Panginoon. It's time for you na mag-serve sa Panginoon habang maaga pa. Amen? And God will take us to the next level. All you have to do, offer your bodies as a living sacrifice, pleasing sa harapan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Next tayo. Serving God is about having a heart that is fully dedicated to Him. Sabi niyo nga, fully dedicated. Tinawag ka ng barkada mo. Ikaw yung magigitara, ikaw yung magpapakanta. Tinawag ka ng barkada mo ngayon na mag-basketball kayo. Tinawag ka ng barkada mo ngayon na magsasamgyupsal. Mas masarap yung samgyup. Right? Pastor, meron pa naman bukas ng gabi yung samgyup muna. Tama? Are you getting my point? Ikaw magagamit. So ang pagsaserve ng Lord sa ating Panginoon, sabi niya dito, is having a heart, yung bang fully dedicated, na kahit na sabihin ng nanliligaw sa'yo, or yung boyfriend mo, or yung girlfriend mo, kung pupunta ka sa church na yan, mag-break na to, break. Right? Why? Because you are not serving that person. You are serving God, the Lord. Are you getting my point? Amen? Kaya ito yung gustong sabihin ng Lord sa atin. Kapag magsaserve ka sa Kanya, ayaw niya ng half-hearted. Gusto niya, totoo. Sabi mo sa iyong katabi, totoo ka ba? Amen? Kasi ayaw ng Lord talaga na tayo po half-hearted when it comes sa pagsaserve sa Kanya. Alam niyo po yung tinatawag na pasulput-sulput lang? Alam niyo po yung pasulput-sulput lang? Susulput lang pag may pagkain. Susulput lang dahil maganda yung magpapakanta ngayon. Susulput lang kasi pogi si Jojo na magpapakanta ngayon. Maganda, di ba? Ang pogi na magpapakanta ngayon, pupunta ako. Pero kapag si Osmar ang magpapakanta, walang pupunta. Ajay pa lang. Di ba? Amen? Amen. Okay, so pagsaserve natin kay Lord, ang gusto makita ng Lord sa'yo, yung fully, yung dedicated ka talaga, na kahit meron kang, come on, look at me. I want you to know this. If God has given you the opportunity to serve Him, kahit na meron kang nararamdaman at meron kang sakit na iniinda ngayon, come on, allow God to move. Amen? Kasi habang umaawit ka dito, papagalingin ng Lord lahat ng dinaramdam mo. Aayusin ng Lord lahat ng problema mo. Ang nangyayari kasi sa mga mabababang Kristiyano, hindi okay na Kristiyano, kasi sila maglilid. Sabi nila, Pastor, ikaw muna mag-lead ngayon, may problema ako. Diba? Ang totoong Kristiyano, I want you to know this. Kapag binigyan ka ng Lord ng pagkakataon na mag-share, it is a privilege. Pagkakataon na magkanta, pagkakataon na tumugtog, it is a privilege na kahit may dinaramdam ka, sabihin mo, Lord, magpapagamit ako. Pero yung mga problema kong pinagdadaanan ko ngayon, ayusin nyo din po. Amen? Yun ang heart. Yun ang heart na gustong makita ng Lord sa atin when it comes to service. Na kahit meron tayong problema, meron tayong dinaramdam, allow God to move and heal all your sicknesses. Amen? Palakpan po natin ang ating Lord. Next tayo. Paano tayo magkakaroon ng joy? Yan na. Sabihin mo nga, joy in my heart. Deep, deep down in my heart. Amen? So, paano tayo magkakaroon ng joy? Okay? Ang bilis lang kayo makakita ng joy. Maraming joy dyan sa labas. Okay? Pero sa pagsaserve kay Lord, ito yung tanong ko. Paano tayo magkakaroon ng joy in serving God? Sa paanong paraan? Number 1, stay focused. Okay? Kailangan kasi ito.
para magkaroon ka ng joy, stay focused. The Bible says in Colossians chapter 3, verse 2. Pwede ba natin basahin lahat? 1, 2, 3, go. Amen. Sabi niya, set your minds on the things above. Iset daw po natin yung mga minds natin on heavenly realms. Nakaset ka ngayon sa tao. Nakaset ngayon yung standard mo sa tao. Kaya na out of focus ka. Amen? Dahil pogi lang naniligaw sa'yo ngayon, ayaw mo na. Dahil maganda lang nagkakagusto sa'yo ngayon, ayaw mo na. Kaya ang niligay ko dito, para hindi mawala yung joy of serving mo sa Panginoon, stay focused. Alam niyo bang matalino si Satanas? Come on, look at me. Alam niyo bang matalino si Satanas? Mas matalino si Satanas kaysa sa atin? Kasi si Satanas, ginagamit niya lahat ng pagkakataon para tayo po ay mawala sa presence ng Lord. Kasi Satanas, siya po ay isang angel dati. Hello? Siya po ay isang angel dati. So magaling talaga siya. Alam niya kung ano yung gagawin niya. Ang sabi ng Bible, come on, look at me. 3 lang pagkakahulugan ng isang tao. Una, 3 G. Okay? Una, gold. Okay? Gold, money, everything. Pangalawa, ano pa? Girl or guy. Okay? Doon din nahuhulog ang mga tao. Pangatlo, glory. Okay? Sa mga tao, nahuhulog sila tatlong bagay. So, ang gold kasi, it talks about money, it talks about lahat ng mga meron tayo. Nagijay sanikwa tayo ngay. Okay? Yung pangalawang G, yung guy or girl, pwedeng mahulog ang isang tao. And pangatlo, nahulog din tayo sa glory. Amen? Kasi nga, kapag napapalakpakan ka na maraming tao, nakapag 3 points ka sa court ng kabilang kanto, ang layo nun. Diba? Yung mga tao, ang galing naman nito. Okay? Dahil yung glory gusto mong makita at maranasan palagi, ngayon, i-invite ka na maraming tao, sama ka sa team namin, ang galing-galing mo kasi. O sige, araw ng pagsamba. Dahil gusto mong makuha yung glory, makakapunta ka pa rin doon sa pag-i-invite sa'yo. Are you getting my point? Amen? Amen? Kaya, sabi mo sa iyong katabi, mag-ingat tayo. Amen? Mag-ingat po tayong lahat. Okay, so kailangan po nating iset. Okay? Kindly say that word, set. Di ba kapag isiset mo yung isang bagay, kapag isinet mo yung isang bagay, totoong nakaset na siya? Ito ngayon, nakaset siya. Ito, salamat sa nagpahiram, talagang gagamitin nila panonood ng mga Netflix. Okay? Ginagamit nila. Pero ngayon, isinet lang po namin siya ngayon para sa HDMI. Kaya nakaset siya ngayon sa HDMI. Yun ang nilalabas niya, hindi Netflix ang nilalabas niya. Amen? So kapag nakaset din ang ating mga kaisipan sa panlangit, kahit anong mangyari dyan around us, kahit anong gawin ni Satanas around us, hindi tayo matutumba. Naka-focus tayo. Sabi mo sa iyong katabi, stay focused. Ang tanong, naka-focus ka ba sa akin ngayon? Or naka-focus ka kung anong merienda mamaya? Yung iba sa inyo hindi naka-focus. Bakit? Nakikipag-chat eh. May ka-chat. Yung iba sa inyo hindi maka-focus eh. Why? Hindi ko din alam. Kausap yung katabi. Hindi nakikinig sa word. Amen? Kaya ang sabi ng Lord sa atin, para hindi mawala yung joy, stay focused. Pangalawang verse. Sabi niya dito, sa verse na ito. Next tayo. In Romans chapter 8, verse 5, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. So in other term, kapag ikaw daw po ay nakay Kristo, nakaset yung isipan mo patungkol sa panlangit. Pero dahil ikaw ay nabubuhay sa makalaman, nakaset yung buhay mo patungkol sa lahat ng laman. Patungkol sa pagkain, patungkol sa pera, patungkol sa kayamanan, patungkol sa bagong sasakyan, patungkol sa business, patungkol sa bagong motor, patungkol sa bagong lahat. Nakaset sa mga worldly things.
Are you getting my point? Amen? Sana magkaroon ako ng bagong cellphone. Sana magkaroon ako ng lahat ba? Mga bagay na makamundo. Pero yun nga, kapag ikaw po ay nasa flesh. Pero kapag ikaw po ay na kay Lord, hindi mo isipin yung mga bagay na yon. Why? Come on, sabihin nyo, why? Kasi si Lord, ibibigay niya ang karapat-dapat na blessing sa atin. Hindi mo man pilitin, ibibigay niya yon. Amen? So all you have to do, set your minds on the things above. Set your minds on Christ. At sabi niya doon, kapag na-set mo yung minds mo dating sa spirit ng Panginoon, si Lord mismo ang magbibigay ng mga bagay para sa atin. Kahit hindi mo napilitin. Si Lord ang magbibigay ng pagpapala. Amen? Amen? Pangatlong verse. In Proverbs chapter 16 verse 3, the Bible says, commit your work to the Lord and your plans will prevail, will be established. In other terms, sabi niya doon, commit your plans. Lahat daw po ng plano mo, i-commit mo kay Lord. Pero alam niyo po ba, maraming mga Kristiyano ngayon kahit hindi sila nagtatagumpay, nakaplano na lahat-lahat. Okay? Andun na lahat yung plano. Lord, i-bless mo tong plano ko na to ha. Amen. Hindi po ganun si Lord. Alam niyo po ba na mas best ang plano ng Lord sa atin? Amen? Kaya i-allow mo si Lord na sa lahat ng mga plans mo, siya mag-establish, siya mag-prevail. Huwag mong pilitin. Kasi kapag ang pinipilit mo yung plan mo, hindi talaga magtatagumpay. So allow God. So when, halimbawa, sinasabihan ko kayo ng mga grade 12 dati, sinabihan ko kayo kapag magpapasok kayo sa school, ipag-pray nyo ng mabuti. Kasi maraming nag-aaral ngayon, pagdating nila sa first year, second sem, umaalis na sila, nagtatransfer na sila. Ayaw na nilang pumasok. Bakit? Hindi yun yung gusto nilang course. Pumasok lang sila kasi nandun yung friend nila. Pumasok lang sila kasi nainganyo sila. Tama? Wala silang prayer time sa Panginoon kasi. Hindi sila nag-ask kay Lord. Amen? Kaya nga, sabi ng Bible, i-commit mo lahat kay Lord. Pati yung gagawin mong business, i-commit mo kay Lord. Pati yung papasukin mong relationship, i-commit mo kay Lord. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong pangunahan si Lord. Palakpan po natin Diyos. Okay, next tayo mga kapatid. Ada kayo pa'y? Da kayo pa'y kakabsat? Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, meron ka pa bang joy? Alam ko sa inyo, pinag-uusapan natin ngayon joy, pero minsan hindi ka masaya kapag may nakikita kang joy. Bakit sabihin nyo? Yung panghugas na joy, tsak man aginawon. Diba? Karamihan ng mga magkakapatid nag-aaway pagdating sa paghuhugas. Nakuha nyo ba? Maraming magkakapatid nag-aaway sila dahil sa paghuhugas. Tama? Hindi ko alam sa inyo. Kami kasi, noon, nag-aaway kami magkakapatid. At dapat nagbibinarsak na gijay na ibaling men dagay do dumagam gamit me. Gapulang tipa na ginaw. Amen? Mahirap yon. Okay? So, anong kailangan natin gawin? Don't let distractions lift you. Hello? Amen? So, wag daw po nating hayaan yung mga distractions. Maraming distractions around us. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung distraction siya. Ay, hindi naman yan, distraction eh. Amen? Maraming distractions na mangyayari around us para hindi tayo makapag-focus. Kaya, anong kailangan mong gawin para yung joy mo ay palaging meron sa'yo? Stay focused. Kaya nilagay ko dito, anong kailangan mong gawin? Huwag mong hayaan na madistract ka ng mga worldly things. Worldly things. Can you say that word? Worldly things. Amen? Worldly games. Okay? Maraming mga worldly na ginagawa natin na nakaka-distract sa atin. So, kailangan po natin tulungan yung sarili natin. Kaya nilagay ko dito, what to do? Huwag mong hayaan yung distraction na manguna sa'yo. Amen? Amen? Isang story in the Bible, bago tayo kumanta mamaya. Isang story in the Bible, ang sabi niya doon, na isa sa mga bagay na na-distract, si Peter. Okay? Si Peter po ay na-distract pagdating sa hangin na malakas at sa bagyo na dumaan.
Sabi niya, Lord, gusto kong pumunta sa'yo. Pero nung habang siya po ay maglalakad na, naglakad na siya sa water, tapos biglang lumakas yung hangin. Na-distract siya ngayon, kaya siya lumubog. Amen? Tingnan sa akin. Gusto ko lang i-remind sa inyo ito. Kapag ikaw po ay nakafocus sa Panginoon at merong dumating na distraction sa'yo at nagpahulog ka sa distraction, lulubog ka. Amen? Kaya nilagay ko dito, what to do? Huwag mong i-allow ang distraction na magpalubog sa'yo. Hello? Amen? Amen? Next tayo. Number 2, dito tayo maghuhuli. Para magkaroon tayo ng joy of serving the Lord. Ito lang. Ito yung pinaka-the best. Spend your time with God. Tingnan sa akin. Look at me. How often you spend your time? Magtatanong lang ako sa inyo, ha? Sumagot kayo ng totoo. Amen? Okay. Sa isang araw, ilang oras meron tayo? 24 hours. Okay. Sige, ha? Magtatanong lang ako. Ilang oras ka nagpipray? Ha? 2 minutes. Okay. So much for your honest na answer. Ilang oras ka nagpipray? Totoo. Ha? 1 minute. Oh, wow. Ilang oras kang nagpipray sa loob ng isang araw? 1 minute. Thank you. Ilang oras ka nagpipray sa isang araw? 3 minutes. Okay. Ilang oras ka nagpipray sa isang araw? 2 minutes. Di ba? So halos lahat nasa minutes. Amen? Karapat dapat ba yung minute na pakikipag-usap kay Lord? Ikaw bro, ilang minutes ka makikipag-usap kay Lord? 3 minutes. Ate, ilang oras ka makikipag-usap kay Lord? 3 minutes. Ikaw, ate? Okay, sabihin natin 5 minutes. Ika sa akin. Do you really love God? Come on, look at me. Do you really love God? Halika. Halika dito, bro. Dahil mahal na mahal ko siya, mag-uusap lang kami ng 3 minutes sa isang araw. Tapos na. Is that kind of love na gusto nyo? Halimbawa, yung babae na nga lang. Halika yung dalawa dito. Halika yung dalawa na lang kayo dito. Hindi naman kami pwedeng mag-asawa eh. Halimbawa, tanungin natin itong mag-asawa na ito. 3 minutes lang kayo mag-usap sa isang araw. Okay ba sa inyo yon? Magtatampo ka? Magagalit. Si Lord din kaya kapag 3 minutes nyo lang kausapin, Lord, pagpalain niyo po ako ha, bantayan niyo po ako. Ginawa mo pang guardian angel talaga si Lord. Ginawa mo pa na tagapagbantay na lang sa'yo si Lord. Right? So ang tanong ko sa inyo, kapag 3 minutes lang, 1 minute lang yung time mo kay Lord, si Lord kaya masaya. Silang ang dalawa kapag 3 minutes, magtatampuhan pa sila. Okay. Thank you so much. Iba naman ang tanong ko sa inyo. Kasi time nyo kay Lord, 3 minutes. Okay? Tanungin ko kayo. Be honest, ilan ang oras mo sa social media? Ha? 1 day? 12 hours. Okay, 12 hours. Ilan ang oras mo sa social media? 5 hours. Ilan ang oras mo sa social media? 5 hours. Okay. Ilan ang oras mo sa social media? 15 hours. Ilan ang oras mo sa social media? 10 hours. Okay. Ilan ang oras mo sa social media? 5 hours. Ilan ang oras mo sa social media? 12 hours. Ikaw, ilan oras sa social media? 3 hours. Ilan oras sa social media? 1 hour. 2 hours. Okay, di ba? Balikan natin yung verse kanina. Sabi niya, set your minds on the things above. Paano tayo pagpapalain ng Lord kapag nakatuon tayo sa social media lang natin? So kapag mag-pray ka kay Lord, 2 minutes, 3 minutes, that's enough. The whole day na yon. I don't think so na natutuwa si Lord sa atin. Tama? Tama. I don't think so na natutuwa si Lord sa atin with that 3 minutes. Kaya minsan hindi masaya ang Lord
Kasi nga, wala talaga tayong time sa Kanya. Amen? Amen? Okay. Last verse natin. Thank you, Lord. Psalms chapter 43, verse 4. Pwede ba nating basahin lahat? 1, 2, 3, go. Sinong nagsasabi dyan? David. Si David po, he is the king of Israel. Amen? Siya ang namamahala sa lahat ng napakaraming troops. Siya ang pinakamayaman din na isa that time. Pero sabi niya, there, I will go to the altar of God, to the church of God. Amen? Pumupunta siya. Why? Tingnan nyo ito. Because the God, the source of all my joy. Wala, nasasabihin mo, ikaw nagpapasaya sa akin. Baka ang source of joy mo, cellphone na. Baka source of joy mo yung income mo na. Baka source of joy mo yung business mo na. Baka source of joy mo yung work mo na. Baka source of joy mo yung nakakausap mo na palagi. Yung nakaka-chat mo na palagi. I want you to know this. In-is ka ni Satanas with those joy. Temporary joy. Temporary joy. Si Satanas po magaling yun. I want you to know this. Even David himself says, sabi niya, pupunta ako sa altar ng Panginoon dahil siya ang nagbibigay, siya ang source sa lahat ng joy ko. Alam niyo po ba kaya hindi ako tumitigil sa Panginoon? Come on, look at me. Kahit ang daming problema, kahit ang daming pinagdadaanan, kahit sa maraming kawalan, bakit hindi kami tumitigil sa Panginoon? Why? You are not the source of our joy. Amen? God is the source of all our joy. Amen? Si Lord ang magbibigay sa atin ng joy sa lahat. Si Lord ang nagbibigay ng strength sa atin. Amen? Pwede po ba tayong tumayo sa presence ng Lord? And sabi niya, I will praise you with my harp. Amen? Let's just praise God. Let's just worship God. Come on, tingin ko nga yung mga mukha ng masasaya. Amen? Are you happy na nakuha nyo ngayon itong word na ito? That from the start, binigay ng Lord yung kanyang love sa atin, na dapat yung joy na meron sa atin, dapat tuloy-tuloy. Pangalawa na gagawin mo para hindi mawala yung joy mo, you need to spend more time sa ating Lord. Yung last na ka natin. God, pwede ba nating i-declare ito? 1, 2, 3, go! Yung mas malakas. 1, 2, 3, go! Isa pa. 1, 2, 3, go! Let it be. Praying, let it be. Let it be. Kaya niyo po ba? Tingin sa akin. Look at me, come on. This is my challenge for you for today. Kung talagang mahal mo si Lord, this is my challenge for you. Kaya mo po ba na mag-spend ng time kay Lord ng kahit 1 hour? At bawasan mo yung social media mo? Amen? Kasi ganito lang. If you really love God, you will spend time with Him. Pero kung hindi mo love si Lord, hahayaan mo lang yung kanyang mga salita na nandyan lang. At magfo-focus ka ngayon sa cellphone mo. Love mo si Lord, di ba? So kung love mo si Lord, spend time. Spend time. Can you just worship God right now with all of our heart? Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
hindi ka nakapagpuri. Kung kanina hindi mo naibigay yung best mo. Come on. Now is the time to give your best. Now is the time to give your full talent. Come on. Let us worship God right now. Come on. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka. Thank you, Jesus. Come on. Worship Him. Worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri. Come on, let's sing hallelujah. Let's sing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansa sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Let's sing We Are Blessed. Come on. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Let's sing, mapalad. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw. Can we just lift our heads? Come on. Itaas natin yung kamay natin kay Lord. Sing! Yeah! Let's sing hallelujah! 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 Pinupuri ka namin. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Let's sing hallelujah! 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 Pinupuri ka namin. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Hallelujah! Yes, we are blessed, God. Hallelujah! Yes, we are blessed, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Last time, I want to encourage you with this.
Is there anyone of you here merong 1,000 bill or 500 bill? Can I borrow? 1,000 bill or 500 bills or 250 pesos? Any bills na meron sa inyo? I just want to encourage you with this money na meron tayo. Sige po. Any paper bill na meron kayo? Okay, ito halimbawa, ito, may 50 peso bill. Okay? Kung 1,000 sana, hindi ko na ibabalik eh. Okay, I want you to be encouraged with this. Kung hindi nyo napapansin dito sa pera nating mga Pilipino, okay? Yeah, sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Amen? Pero kapag sabi po ng Bible, tingin sa akin sabi ng pera natin, sabi niya dito, pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon. So dito pa lang sa pera natin mga kapatid, ay ina-encourage na tayo ng Lord na kailangan natin ayusin ang ating buhay when it comes sa pagmamanage ng pera. Because the Bible says, mapalad ang bayan ng Diyos ang Panginoon. Tingnan niyo sa inyong mga pera soon. Kaya don't fall in love with money. In the last days, the Bible says, the love of money will grow cold because of money. So don't let those money that you have ang siyang patuloy na mainlavan mo. Amen? 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 Are you blessed? Are you blessed? So dapat yung pag-worship mo kay Lord, totoo. Dapat yung pag-worship mo kay Lord, may joy. Yung sinasayawan mo pa ang Panginoon. Kasi yun ang gusto yung makita sa atin. Totoo na pag-worship. Amen? Amen? Can you just sing that song? Yung kinanta natin kanina, langit ang aking nadarama at sayawan natin ang Lord. Amen? Are you ready? Are you ready? Amen. Alam niyo po ba na si Lord, binigyan niya tayo ng mga kamay to clap our hands? Binigyan niya tayo ng talento na sumayaw para sumayaw tayo sa Panginoon. Amen? So, sige po. Gagawin lang natin ito for the last time kasi nga tayo naman ang pinag-uusapan natin, joy. So habang umaawit ka kay Lord with joy. Are you ready? Amen! Okay, come on. Come on, let's give our best sa ating Panginoon! Hallelujah! Yeah! Come on, ibigay natin ang Give buong our best. puso, buong lakas natin sa Tignan ating natin kung Panginoon! sino pinakamagaling sumayaw kay Lord. Worship God with joy! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo. Come on! Oh, Diyos. Sa buhay ko ito ang kahit na tayo ay pagod na. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Come on, come on. Ang pangalan mo'y dadanggilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko ay Come on, ipakita natin ang langit. langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko. So, pwede po ba iwagay-way natin ang ating mga kamay? Sa'yo'y sumasap. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Come on guys, let's declare this song na ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin. That's Come on! right. Dadanggilain, wala na sa'yo maiamin. Ang awit ko rin, sige ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadanggilain, wala na sa'yo maiamin. Ang awit ko rin ang tingin. 1, 2, 3. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y kapag sa'yo'y sumasap, langit ang aking. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y
sumisigla. Pwede po ba tayo lang? Sa'yo'y sumasamba. Langit ang akmo. Nadarama. Come on, church! Sa tuwing kapiling ka. Yes, Panginoon, langit ang aming nadarama, Panginoon. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Jesus. Kapag sa'yo'y sumasamba. Come on, palakpakan natin, Lord. Come on. Lord, I pray that every one of us will have this kind of joy of worshiping you. Hindi kami nahihiya na sumayaw. Kung ang mundo nagsasayawan sila, nagsisigawan sila, dahil alam nila kung ano yung ginagawa nila patungkol sa mundo. Kami din po, Panginoon, magsasaya kami. Just like what you said in your words, gagamitin namin ang aming buong lakas para mag-worship sa'yo. Gagamitin namin, ibibigyan namin ang aming buong lakas para parangalan ka, O Diyos. Lord, sa iyong mga salita, sabi mo po, gamitin namin lahat ng talento namin, kahit mga harp, mga tambourines, mga drums, gagamitin namin lahat just to worship and honor you, Panginoon. Come with a noise of worship, Panginoon. Dahil sa aming pag-worship sa iyo, O Diyos, napapak po namin. Lord, we just want to say thank you for everything. Thank you for your word. And I pray that the joy na meron kami ngayon ay hindi po mananakaw ni Satanas. But the joy will remain in us, Panginoon. The joy of the Lord is our strength, Panginoon. We just want to say thank you for your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Pwede tayo umupo sa presence ng Lord. Ayan. Dako na po tayo sa ating offering. And encourage ko lang po kayo na kapag nagbibigay po tayo is ibigay po natin yung the best natin and dapat may galak sa puso natin na nagbibigay. Kaya ayun, ibigay na po natin ang ating offering sa ating Panginoon. God bless. Come on, let's just march our offering with a joyful heart. Come on. Praise. Alright. Shout Jesus! Jesus! Ataman ti isom niya. Agisam kayo palang ata. Kasta ti Joy ng pagbagada. Alright. So, dako na po tayo sa ating announcement. So, ayan. Sa mga maghahabol pa po ng kanilang offering, ayan, meron po tayong, sa mga online, meron po tayong GCash. Andyan po yung number and sa mga maghahabol pa dyan mamaya, yan, ibigay nyo na with gladness. Amen? Amen! Allah, nag-attitude. Amen? Shout Jesus! Alright. So, stay connected po tayo sa ating page, Facebook page and Messenger. Sa mga may gusto pong malaman or gusto pong, you know, punta lang po tayo sa kay Pastor. And syempre po, make Jesus viral by sharing our life and words of encouragement
posted on our FB page. So, lahat po ng sinesend or lahat po ng nandun sa page natin ay hindi naman po natin, kapag nag-share ka ba, parang, ano na ba yon? Kabawasan ng dignidad mo. Hindi naman, di ba? Mas makaka-encourage ka pa ng iba. Amen po? Amen. O, sabihin mo sa katibi mo, mag-share ka naman. O, nangagna ni Lord na kita, magbagayo. Alright? So, next, let us use our God-given talent to glorify God by involving ourselves in the worship team. So, sa worship team po, yung andito po, mga tumutugtog, ayan, kapag gusto po nating sumali or may mga binigay po ang ating Diyos na talent po natin, approach po natin si Bro Jo. Yan. Ayun po siya. Andun po siya sa gilid. Ayan. And syempre po si Pastor. Sa media team naman, yung andun po sa gilid, approach po natin si Sister Sheila or si Pastor. And sa Sunday School, teacher po, approach po natin si Pastor Freda and Pastor. Ayun. So, okay po ba kayo? Ayos lang kayo? So, syempre, hindi mawawala yung tradition natin kasi may binigay na naman si Lord na bagong pamilya. Amen po? So, pwede po bang tumayo yung mga bago? Yung ngayon lang pumunta. Ayan. So, si Obra Christian and Abila Lester. Pwede pong pumunta kayo sa harap dahil ipagpapray po kayo ng aming pastor. Dito po sa harap. Okay, can we just extend our hands sa mga anak ng Lord na ito and let's just pray for them. Lord, I pray for blessings. Lord, I pray for breakthrough. Lord, I pray for your favor to be upon them. Lord, I pray that you're just going to bless them, bless their life, bless their family, bless everything na ginagawan po nila for your glory, Panginoon. Lord, I pray na pangunahan niyo po ang mga anak niyong ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila na sila po ay magtuloy-tuloy sa kanilang pagsamba sa iyo wherever they go, Panginoon. Maraming po salamat sa kanilang buhay at patuloy, Panginoon, na protektahan niyo sila lahat ng kanilang ginagawa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So ano po yung sasabihin natin sa kanila? In 1, 2, 3, go! Welcome to Life Giver Family. Alright. So, syempre, di ba, hindi kayo lugi ngayon. Dahil itutuloy natin ang digmaan. Hindi, ang bunutan. Alright? Kasi ito, ito, ang mabubunot nito, number. Number na to, di ba ma'am? Ayan, number na siya. Kaya kapag nag-login kayo, I mean, kung nilista niyo yung pangalan niyo,